Minsan ay darating tayo sa punto na kailangan nating magdesisyon. Kailangan nating mag-isip kung ang isang bagay pa na hawak natin ay nakakabuti nga ba para sa atin o kung nakakabuti pa ba tayo sa iba. Kapag kasi attached tayo sa isang bagay, minsan ay nabubulagan tayo sa mga maling nangyayari sa paligid natin. At dito na nga pumapasok ang mga desisyon na bumabago sa buhay natin. Ako nga pala si Dexter. Isa akong tech specialist. Nagkakilala kami ng girlfriend ko at the time na si Misha noong 2015. And we've been exclusively dating for the next few years. Naging masaya naman kaming dalawa ni Misha. May mga problema pero wala namang hindi namin kinayang ayusin. Kung meron ng issue sa aming dalawa, siguro ito yung tinatawag nilang too much love. Napatunayan ko yun noong natanggap si Misha sa isang trabaho sa New York. Noong una ay ayaw niyang tanggapin dahil ayaw niya akong maiwang mag-isa dito sa Pilipinas. Hindi daw siya ready sa isang long-distance relationship. May mga offer naman daw kasi sa Pilipinas kaya why bother going abroad? Alam ko ang mga pangarap ni Misha and I know na matagal na niyang gustong makapunta sa US. Actually, gusto niyang libutin ang buong mundo kung pupwede lang. So I had to do something. I resigned from my job and I joined her in New York. Ang daling sabihin pero dumaan kami sa butas ng karayom bago kami nagkasama ni Misha. Tumira kami sa isang maliit na apartment. It took me a while bago ako nakahanap ng trabaho. But eventually, naging okay naman ang lahat. Magaling si Misha sa trabaho niya. She's the smartest woman I know. Magaling siyang dumiskarte at wala siyang problema sa trabaho na hindi niya nagawan ng paraan. Isa siyang asset sa company nila. Kaya nga habulin siya ng promotion, habulin siya ng blessings. Ay, grabe. Ang bigat naman itong package ni Misha. Babe, ito na yung package mo. Inakyat ko na. Babe? Teka babe, nasa shower pa ako. Palabas na, wait lang. Okay, sige, take your time. Mamaya madulas ka pa eh. Ano ba itong in-order niya? Laki naman. Asa na? Asa na yung package? Ito oh. Yay! Andito na siya. Buksan mo na, dali. Buksan ko na? Oo, go! Asa na ba yung cutter? Nandito lang yung sa may drawer eh. Ito. Iwain ko na yung tape ha. Oo, sige. Ano ba itong in-order mo? Furniture? Upuan? Lampshade? Bakit ang laki? Basta, malalaman mo rin. Huwag mo na ingatan yung bubble wrap. Laslasin mo na lahat para mabilis. O sige, teka. Huh? Teka, ano to? Bisikleta? Folding bike. Ultra light. Bumili ka ng bisikleta online? Maganda ba? Para sa'yo yan. Ha? Kasi nung mga nakaraan palagi kang nagrereklamo na hirap kang mag-commute. Ang sikip-sikip sa train, ang lalayo ng mga buildings, o kaya ang mahal ng taxi, ang traffic, etc. etc. Kaya, ayan, hinanapan na kita ng solusyon. Convenient, mabilis, well, depende sa pedal mo. Pero at least hawak mo yung oras ng biyahe mo. Tapos hindi mo pa kailangan makipagsiksikan. O, di ba? Babe, Hindi mo type? Pangit ba yung color white? Dapat ba black yung binili ko? babe naman eh. It's not that. Hindi mo type pag bike? No. Ay, I'm sorry, okay? Mali yung reaction ko. Siyempre nagustuhan ko. It's just that, hindi ka na dapat nag-abala. Ang mahal nito for sure. Sakto lang naman. Babe,
Alam ko tong tatak na to. Mahal to. Maybe, pero worth it naman kasi sigurado akong matibay and safe ka. I know. I'm sorry, okay? Hindi ako disappointed. I love it. I appreciate it very much. Nahihiya lang ako sa'yo, syempre. Nahassle ka pa't lahat-lahat. Bakit ka mahihiya? At saka, sa akin ka talaga mahihiya. Parang ibang tao naman ako sa'yo. And huwag ka mag-alala. Binili ko yan for you, oo. Pero syempre, very happy rin ako kasi I was able to solve your problem. Alam mo naman ako, kapag may problema, I find satisfaction in finding a solution. Lalo na pagdating sa'yo. Alam ko. You never fail. You never fail to solve my problems. You always solve my problems. I know, right? Buti naman at na-appreciate mo ang effort ko. Anyway, itabi mo niyang bike mo. Tapos sabi mo, ikaw ang magluluto ng breakfast, di ba? Yes, ako. Ako nga. At mukhang kailangan kong gawing extra special kasi binigyan mo ako ng bike. Kaya imbis na scrambled egg lang sana, sige gagawa na rin ako ng pancake. Okay? Yay! O sige, magluto ka na habang nagbibihis ako. Anong oras na ba? Oh, 8:00 na. Go babe, magluto ka na. And, my God, si mama pala kanina pa tumatawag sa messenger. Sasagutin ko na lang din, ha? Okay, sige. Tawagin kita pag ready na yung breakfast. Okay, love you. Mwah. Teka, plain pancake lang ba iluluto ko o flavored na? Paborito pa naman ni Misha may blueberries. Teka, tanong ko nga. Puntahan ko muna sa kwarto. Babe! 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 Ma, relax. Relax lang. Bakit ba naiinis ka? Hindi ako naiinis. Nagagalit ako. Grabe siya. Sino bang hindi magagalit, ha? Nung isang araw kausap kita, ang sabi mo, good news. Na na-recognize ka mo ng boss mo, yung galing mo sa trabaho. Inoferan ka ng mas mataas na posisyon. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin i-reject mo. At bakit na naman? Dahil kay Dexter. Mama, hindi naman sa ganun. Nako, Misha, ha? Nung nakaraan. Kailan ba yon? Last year. Last year, tama. Sabi mo nire-recruit ka ng mas malaking kumpanya. Tinanggihan mo. Tapos mga 3 months ago, inoferan ka ng promotion, hindi mo tinanggap. Tapos eto na naman, binabalik na naman sa'yo yung offer ulit, tinanggihan mo na naman. Hindi ko pa naman tinatanggihan. Tatanggihan pa lang. Pag-iisipan, ma. Gano'n na rin yun. Naku, Misha, ano bang nangyayari sa'yo, ha? Ang gaganda ng mga oportunidad na dumarating sa'yo. Pero anong ginagawa mo? Tanga lang ang tatanggi sa mga biyayang ganyan. Ma naman. Ang dali kasing sabihin, sige, tatanggapin ko. Pero, hello? Ipapadala nila ako sa ibang state. Either Los Angeles or malala baka sa ibang bansa pa. O ano ngayon? Hanggat hindi nila sinasabing ipapadala ka sa outer space, wala akong nakikitang masama. Ma naman eh. Ang tagal namin pinaghirapan ni Dexter na makapag-adjust dito sa New York. Ang tagal bago nakahanap si Dexter ng trabahong magugustuhan niya at swak sa schedule ko. Sabay biglang lilipat na naman kami. Kailangan ba kasama siya? Ma? Of course! Ang gaga nito. Kasal ba kayo, ha? Hindi. Hindi pa. Di pa. At wag muna. Gawin mo muna, anak, lahat ng mga pwede mong gawin. Sulitin mo habang mabait pa ang Diyos sa'yo. Hindi yung papalagpasin mo lang alang-alang kay Dexter. Huwag mo sanang masamain, anak. Mahal ko yung si Dexter. Parang anak ko na rin yan eh. Pero kung hindi ka lalago dahil sa kanya, abay mag-isip-isip ka na. Ang kailangan mo sa buhay ay yung hihilahin ka pataas. Hindi yung ipapako ka lang sa isang lugar. Naku, anak, ha? Si mama talaga. Hindi mo ko intindihan. Anong... Ma? Hello, ma? O, bakit? Ma, parang mahina yung internet mo. Okay naman sa akin. Ma, nakikita mo po ako? Pixelated ka na sa akin eh. Ha? Parang ayos naman ah. Ma, tawagan na lang kita mamaya ha. Misha! Bye ma, I love you! Hirap kausap ni mama. Na-promote ka? Babe, nandyan ka pala? May sasabihin ka ba? Sasabihin? Anong sasabihin? Yung pinag-uusapan nyo ni Tita Carmina. Yun ba? Hindi, wala yun. Wala lang yun. Parang wala ka nabanggit sa akin na na-promote ka or... Wait.
May offer sa'yo na promotion? Kasi nga wala lang yun. Don't worry, hindi ko tatanggapin yun. Ano ka ba? Yun na nga eh. Yun na nga yung problema eh. Hindi mo naman tatanggapin. Kasi, hindi ko bet. They want me to transfer sa ibang state. Di ba, kakakuha lang natin itong apartment na to. Kakatapos mo lang ayusin ang payment. Sayang naman yung pagod mo at saka isa pa. Misha naman, ano ba sabi ko sa'yo? Huwag mo na kasi akong isipin. This is the second time na nangyari to. Hindi kayo hintayin ng promotion na yan. Pangalawang beses na nilang in-offer sa'yo yan eh. The first time sabi mo hindi ka lang ready. Then malaman-laman ko na ayaw mo kasi magkakalayo tayo. Tapos ito ulit? I know. I'm sorry. Promise, last na to. Ayaw ko kasing masayang yung pagod mo. Dami mo ng sacrifices sa relationship natin eh. Baka pag nagkalayo tayo, bigla na lang gumulo lahat. Nagrereklamo ba ako? Ha? Narinig mo ba ako nagreklamo sa mga sinasabi mong sacrifice ko para sa relationship natin? Hindi. Kasi nga wala naman akong irereklamo. Well, ganito kasi yun, babe. Isipin mo naman yung sarili mo, Misha. Unahin mo yung sarili mo. Kaya ko naman yung sarili ko eh. If lagi mo nalang bibitawan ng opportunities na dumarating sa'yo dahil sa akin, tingin mo ba magiging masaya ako nun? Tingin mo ba matatouch ako pag ginawa mo yon? Okay. Sorry na. Last na to. Pero give me time to think. Hindi naman kasi ganun kadali yung magiging adjustment pag nagkataon eh. Alam ko. Pero ngayon palang sinasabi ko na sa'yo, tanggalin mo na ako sa mga factors of you saying no to that opportunity. Mas gusto ko maging number 1 supporter mo in any way I can. Kahit ibig sabihin nun magkalayo tayo. 'Di ba? Kaysa naman sa maging number 1 reason of you missing out on life. Okay. I get it. Huwag na tayong magtalo. Ang aga-aga po. Hindi tayo nagtatalo, nag-uusap lang tayo. Ang mabuti pa, pag-usapan na natin yung plano natin for later. Pizza day tayo, di ba? I'm excited! Tsaka manunood tayo ng series. Nakapili na ba tayo? Misha. Grocery tayo mamaya, di ba? Anong oras tayo magkikita? Coffee date na rin tayo? I'm so excited for today. Dami nating gagawin. Yeah. Madami tayong kailangang gawin. Gaya ng sinabi ko kanina, wala kaming problema ni Misha. Kundi too much love. Meron kaming tendency na bitawan, iisang tabi o kalimutan ng isang bagay alang-alang sa kapakanan ng isa't isa. Kahit nung bago pa lamang kami, palagi naming inuuna ang lahat, more than anything, more than anyone. Palagi ng si Misha. That woman would die for me. Ganun niya ako kamahal. Mas mahal pa niya ako kaysa sa sarili niya. And I tried to do the same. To the point na nasusuka na nga ang ibang tao sa aming dalawa. At wala kaming pakialam kasi masaya kami together. Pagkatapos kong malaman na hindi na naman kinuha ni Misha ang offer na promotion na alam kong deserve niya naman, ay nabuo ang isang desisyon. January 7, 2019 at around 8 in the morning, nandesisyon akong ituloy ang pakikipaghiwalay ko kay Misha. Oo, tama ang narinig ninyo. Ituloy na ang pakikipaghiwalay kay Misha. Masaya kami sa piling ng isa't isa. Pero individually, medyo tagilid pala. Ang ilang buwan na akong nakararamdam ng hindi maganda sa loob-loob ko. Nagigilty ako sa mga opportunities na hindi pinapansin ni Misha because of me. Kung ano man yung success na tinatamasa ni Misha during that time, ay wala pa yun sa pwede niya sanang marating kung hindi niya inaalala ang maiwanan ako. I swear, ang dami-daming pinalagpas ni Misha na opportunities nang dahil sa akin. Medyo nagagalit na sa akin ang family niya. Sinasabihan ko naman si Misha pero ako talaga
ang priority niya. At sa totoo lang, guilty ako sa part na low-key. Masaya akong ako ang pinipili ni Misha. Low-key, I'm feeling relieved. Low-key, ang yabang-yabang ko kasi wala akong pakumpetensya sa atensyon at pagmamahal ng girlfriend ko. Ang selfish, hindi ba? Kaya that day, January 7, I decided to change things. Minadali ko ang kailangang ayusin bago ko iwan si Misha. Sana ayos lang kung ang ibabahagi ko lamang sa inyo ay yung mismong araw na binasan ko ang masayang pagsasama at pagmamahalan ng dalawang tao. Ito na yata yung landlord. I'll be right there. Hi, Mr. Salinger. Hey there, Dexter. I apologize. I know I'm late. You said 10 a.m., but here I am 30 minutes later. How was your morning? Good. It was good. So, I'm very sorry for calling you out of the blue. I know you're a very busy man. So what's the problem? I thought we were going to meet next week. Why now all of a sudden? Plans change, I guess. Uh-huh. So what can I do for you? You have a problem with the apartment? Nothing major. Just a couple repairs here and there. All right. When you say a couple, like how many are we looking at? Well, first is the heater. It's not working properly. We barely get any heat. We had to buy a portable space heater. The air vents might be clogged. I see. Yeah. I'll have it checked by my maintenance team, right? And what's next? The flooring at the kitchen area over here, the tile is broken. I mean, it's broken even before we got here, right? Oh, yeah. I remember that. You already made a request, and I apologize for not working on it yet. I'm very sorry, man. I'm very sorry, truly. No worries. You have it fixed while repairing the heater. And also, while we're at it, maybe you could also have the ceiling repaired and repainted as well? Oh, that one. Yeah. I think it's the water pipe. Well, I hope it's the water pipe and not the... Don't worry. The sewage pipe has a different line. But yes, I'll definitely have this checked. What else you got? I think that's about it. You sure? Yeah, I mean, I can repair the cabinets and the drawers by myself. They don't really require attention or something. Okay, whatever you say, Dex. Yes, sir. All right then. Oh wait, Mr. Salinger, Yeah? is it possible to have everything fixed like by the end of the week? The end of the week? You mean Friday? Yes. Hold on. What's the date today? Let me check my calendar. January 7? January 7. So, have everything done by the 11th? I mean, I could add extra fee for the rush repair if possible. Well, let me ask my guys. But I think they can do it even without the extra fee. I'm pretty sure they don't have major repairs to do this week. So, keep those extra dollars. I got you. Thank you. Thank you so much, Mr. Salinger. But I hope you don't mind me asking. What's the rush? You have guests coming over? Party? It's complicated. Oh boy, I hope nothing too complicated. Oh, well, yeah, we'll see. Okay, well if that's everything, I'm gonna excuse myself. And one more last thing. I promise, it's the last one. That's alright, kid. What is it? I wish to pay the rent for the next 2 months in advance, and then have the debit transferred to another account. Oh, alright. You want to transfer it to Misha? Yeah. I see where this is going. Are you okay? Yeah. Everything is okay. Everything will be okay. Okay, I guess I better go. I got some repairs to rush. Thank you, Mr. Salinger. No problem, kid. I got you. Oh, wala pa si Jonathan dito sa resto? Akala ko nandito na siya. Nauna pa pala ako. Akala ko si Jonathan. Si Misha pala. Hello, babe? Hi!
Napatawag ka, saan ka? Dito sa office. Ang tagal mag-start ng meeting namin kaya tinawagan muna kita. Saan ka? Nandito ako sa pizza parlor malapit sa apartment. Yeah? Yung favorite natin? Oo, imimit ko kasi si Jonathan. Hinihintay ko pa. Okay. Until what time kayo dyan? May grocery date tayo Mga 2:30 pwede na akong umalis dito. Oo, tapos na kami kumain ni Jonathan by that time. Sunduin mo ako? Sige. Teka. Magkita na lang kaya tayo sa grocery. Ha? Bakit? Kung hindi mo ako susunduin, magta-taxi ako. Ang traffic ng area na yon. Sayang sa oras. Yun na nga Baka dapat matutunan mo na mag-commute mag-isa. Hindi yung puro ka taxi. Ang laki ng matitipid mo kapag nag-train ka o kaya nag-bus. Sobrang laki. Carry ko naman mag-train o mag-bus. Pero syempre, kapag kasama ka, nakakatakot kaya mag-public transpo lalo na dito sa New York. Tapos Pilipino pa tayo. Mahirap na, babe. Misha, hindi naman pwedeng palagi kitang hatid sundo. O kaya palagi ka nagta-taxi. Paano pag nawala na ako? Ha? I mean, paano pag wala ako at kailangan mong pumunta somewhere? Tapos walang taxi, paano na? Nakakatakot ka kasi. Mamaya dadaan tayo sa gun shop. O kaya sa combat specialty store. Oh my God, bibili tayo ng baril? Grabe ka, Dexter, Babe naman, syempre hindi. Bibili kita ng pepper spray tsaka ng alarm na keychain at kung ano pang pwede nating makitang pang self-defense. Teka nga, bakit bigla-bigla mo na lang akong gustong mag-commute? Wala, nag-check kasi ako kanina ng mga finances natin at ang laki na nagagastos mo monthly sa pa-taxi-taxi mo. Then I'll just have to work harder para may pang-taxi ako. Yun na lang, babe. Dex? Mamaya na natin pag-usapan. Andito na si Jonathan. Okay, sakto. Start na rin ang meeting namin. Ingat kayo, See you later. Love you. Bye. Love you. Oh, Jonathan, nakala ko hindi ka na darating Sorry na, naipit ako ng landlord ko Balita sa'yo, dude. Tsaka, gulat ako sa tawag mo kaninang umaga. Pinarush mo sa akin tong insurance ni Misha. Kala ko ba next week pa to? Wala may mga plano talaga nagbabago. Bakit? Wag mo sabihing nasabi mo na. Hindi pa, pero mamaya gagawin ko na. Wow, napaaga tayo? I don't know. I honestly don't know. Pero alam mo yung feeling na I have to do it now. Oo. Alam ko yan, gets ko yan. Pero we'll see. Tingnan natin kung magbago na naman ang lahat kapag nandun na ako sa mismong oras na kakausapin ko na siya. But for now, nakafocus muna ako sa mga kailangan ko asikasuhin para sa kanya. Para mabawasan yung mga problema niya. Gaya yung insurance niya na hindi niya alam kung paano lakarin. Akin na nga yan. O yan, andyan na lahat sa envelope. Policy and iba pang mga documents. Nako, Brad. Ilang babae yung binola-bola ko para lang maparasyan sa office. Salamat, Jonathan May utang na loob ako sa'yo. Dahil wala yun. Maliit na bagay lang. Ay. Relax. Kaya mo yan. Hirap pare, hirap. Brad, alam kong mahirap. Pero it's been a long time. Ang tagal mo nang bitbit yan sa loob-loob mo Napapagod na nga ako kakakinig sa mga hinaing mo Ganon. Joke lang syempre. Ang akin lang. Kung hindi mo gagawin ngayon, kailan? Uulitin ko lang sinabi ko sa'yo dati. Ginagawa mo to for her. Okay, sabihin na nating masasaktan siya pag umalis ka. Pero gaganda ang buhay niya. Pag hindi ka naman umalis, masaya kayo pareho pero hindi magmo-move forward yung mga pangarap ni Misha. Kahit ikaw, hindi ka rin makakausad. Ano't ano man, dalawa ang masasaktan for sure. Mamili ka na lang kung patatagalin mo o hindi. Si Misha kasi ay magaling mag-alaga ng ibang tao. Magaling mag-asikaso ng problema ng iba. Pero pagdating sa pag-aalaga sa sarili niya, ay ako ang nakatoka. Clumsy si Misha. Makalat sa bahay, pagka nasaktan medyo pa-baby sa akin. Kung ang iba strong independent woman, si Misha strong and smart woman. Pero yung independent, medyo
needs improvement. Hindi siya masyadong expert sa mga gawaing bahay. Hindi niya masyadong alam yung mga pasikot-sikot sa home loan, insurance, tax at kung ano-ano pa mga bagay na dapat ikabisado mo na bilang isang citizen. Oo, magaling si Misha sa trabaho niya kasi magaling siya mag-focus doon. Alam kasi niya na andyan ako to organize and fix her personal matters. Kaya siniguro ko na pag iniwan ko nga siya, ay hindi na siya masyadong mahihirapan pa. As much as possible, binigyan ko siya ng mga pasimpleng paalaala, mga reminders on na how she should take care of herself kahit hindi niya alam na mga huling habilin ko na iyon para sa kanya. Ay, my God, I can't believe you made me do that. Ano yan? Bakit ganyan ang mukha mo? Nagtanong ka pa, maang-maangan, Dexter? Nagawa mo naman, di ba? Nakarating ka naman ng buo at ligtas dito sa grocery. At on time ha, usapan natin 3 p.m. pero tingnan mo naman, 2:45 pa lang nandito ka na. Kahit na. Alam mo namang hindi ako sanay mag-commute eh. Takot na takot kaya ako, para kong tanga. Eh kung nag-taxi ka, alas 4 ka pa makakarating dito. Tsaka babe, that's the point. Ikaw na rin ang nagsabi para kang tanga. So ano, gusto mo ba forever ka na lang ganun? Takot ka sa mataong public transport? Misha, wala tayo sa Manila. Doon kahit papano 10-10 yung pagpipilian mo. Pero dito sa New York, hindi pwedeng pasarap lagi. What if nagka-emergency? What if wala kang pera? Oh, maglalakad ka na lang from one city to another kasi takot kang mag-train o mag-bus. Fine, gets ko na yung point mo. Ang hindi ko lang magets, bakit in-on the spot mo ko? Ano yun, trip lang? Well, yung part na yun sige, guilty ako na biglaan lang. Pero madalas kasi kapag pinagpaplanuhan natin ng isang bagay, hindi natutuloy, di ba? Minsan dapat binibigla para natutuloy. Kulatan, ganon. Eh, parang ganun, pero natutuloy, di ba? Whatever. Di ka na nga, grocery na tayo. Sige, tara. Almond milk, vegan nuggets, vitamin C. Ano pa bang kulang? Orange juice, tama. Para hindi puro soft drinks iniinom ni Misha. Babe, okay na ako. Nakuha ko na lahat ng kailangan ko. Tingin? Oh, ano yung mga laman ng cart mo? Parang puro berde ah. Ang healthy naman ito. May vitamins ka pa. Tsaka puro non-fat at sugar-free ang nababasa ko sa label ah. Ano ba to, babe? May lifestyle change bang magaganap nang hindi ko nalalaman? Yeah, sort of. May mga changes tayong dapat gawin lalo na sa diet mo. Excuse me? Ako talaga? Eh tingnan mo naman yung cart mo. Ang daming laman, beer, chips, ano yan, puro junk food, may mga chocolate, biscuit. Diyos may puro asukal, Misha. Tapos magtataka ka bakit ikaw ang kailangan mag-change ng lifestyle. Naisip ko lang kasi parang masarap mag-junk food party mamaya habang kumakain ng pizza. Sorry na. Dapat healthy food na lang kasi. Masama sa katawan mo puro ganyan. Huwag puro ganyan na kinakain mo. Alam mo nang wala kang energy na makukuha sa mga yan eh. Magkakasakit ka pa. Pwede kang magka-diabetes. Pwedeng tumaas yung cholesterol mo, fatty liver, uric acid mo tataas din. Lalo na ang hiling mo pa naman sa mamantika at karne. Kaya nga as much as possible pinagluluto kita, di ba? Kasi alam kong busy ka. Pero sayang naman yung effort ko kung basura lang din yung kakainin mo kapag wala ako. Sige ka, baka mamaya yan. Hep. Time out. Time out muna, babe. Are you okay? Okay ka lang? Kasi alam mo parang medyo ang nagger-nagger mo today. Ano bang nakain mo, ha? Relax lang. Hinga ka muna. Minsan lang naman to eh. Hindi naman ako palaging kumakain ng mga sinasabi mong junk food. Gusto ko lang happy tayo mamaya. Wapakil sa diet. Gusto kong kainin yung gusto kong kainin. Please? Misha. And babe, I know you're taking care of me. But I can also take care of myself. Kaya mo ba talaga? Of course! Tsaka teka nga, bago mo pansinin yung mga beer at chichirya ko, sana man lang pinansin mo yung ibang bagay na kinuha ko. Oh. Okay. Eh ano ba tong pinagkukuha mo?
Okay. I got you 2 new shirts, tapos 5 pairs of socks. Kasi butas na yung mga medyas mo, diba? And then bagong boxer briefs, latest collection ng favorite mong brand, and kinuha kita ng sarili mong set ng body shower. And ewan ko ano pa yung ibang kasama dyan, pero yan yung body essentials ng favorite mong pabango. O, diba? Bongga! Babe, that's too much. Huwag mo nang bilhin yung mga yan. Sayang sa pera eh. Magtipid ka sabi ko, diba? Balik mo na yung mga yan kung saan mo nakuha. Ha? Saka dulu-duluhan ko pa kinuha yung mga yan eh. O tara, sasamahan kita. Wow. Honestly, hindi ganyan ang in-expect kong reaction mo. Babe, ano ba? Parang lahat na lang ng gusto kong ibigay sa'yo, ayaw mo ah. Yung bike kaninang umaga, parang hindi ka naman masaya. Tapos itong mga simpleng bagay na to, ayaw mo rin. Nakakasakit ka na ng damdamin ha. Hindi ka marunong mag-appreciate ng effort ko. Oo, huwag kang magtatampo. Sa grocery tayo. Sino ba nauna ha? Kaninang umaga ka pa. Okay, I'm sorry. Narealize ko lang kasi lately na, alam mo yun, ang dami-dami mo nang ginagawa para sa akin eh. Obviously, kasi hello, mahal kaya kita. I know, pero ang point ko lang siguro is, may limit lahat, okay? Ha? May limit dapat sa gastos. Lalo na kung sa akin mo lang din gagastusin ang pera mo. Ayoko lang na nauubos ang pera mo para sa akin. May pera din naman ako eh. Gusto ko lang na hindi nagagalaw yung pera mo. Money issues bang pinagdidiskusyonan natin? Is that it? Hindi money issues, Misha. Giving and taking issues. Ang lalim naman nun. Anyway, mamaya na natin ituloy ang usapan na yan. Pumunta muna tayo sa fish and meat section. Bibili ka ng meat? Ng isda? Akala ko ba magpipizza tayo mamaya? Hindi ako bibili, tuturuan lang kita paano tumingin ng fresh at hindi fresh. Ha? At bakit? Huwag mong sabihin ako na yung uutusan mo mag-grocery kesa sa ikaw, ha? Something like that. Anong something like that ka dyan? Di ka na, sumunod ka na. Tapos ibabalik na natin yung mga pinagkukuha mo. Babe! Oy, babe! Don't get me wrong, masaya ako at alam kong napakaswerte ko na meron akong girlfriend na ako ang top priority. Pero sa situation namin kasi ni Misha, hindi na ito maganda. Lagi na pag-iiwanan si Misha at ako ang laging idinadahilan niya. At aaminin ko, sa ilang buwan tong pananatili sa New York, parang may parte sa akin ang nawala. O kaya ay naguluhan. Misha is being held back by me. And I feel like I'm also being held back by Misha. Kasi napatanong ako, anong ginagawa ko sa New York? What am I doing there? What am I doing? Oo, pupunta ako ng New York para kay Misha. And then what? Nakakuha ako ng trabaho na malayo sa tinapos ko. Nagtatrabaho ako sa back office ng isang accounting firm. I was a tax specialist sa Pinas bago ako pumunta ng New York. Pero pagdating ko nga doon, I'm not sure anymore of what I am. Andun lang ako para kay Misha. No other reason. And looking back sa buong relasyon namin, na-realize ko na kahit ako rin, marami ring pinalampas alang-alang sa kanya. At alam nyo kung anong sakit naming dalawa, hindi namin sinasabi sa isa't isa kapag may opportunity. O kaya kapag may desisyong kailangang gawin na makakaapekto sa aming dalawa. Palagi namin ginagawa ng paraan on our own. Hindi na namin ipinapaalam o kaya naman kapag ipinaalam na ay tapos na o lumipas na. Ayaw kasi naming mag-alala ang isa't isa. Gusto namin ni Misha na masaya lang, walang stress. May ahalin tulad mo kami sa apartment na tinirhan namin sa New York. Maganda yung building pag tinignan mo sa labas. Ang mahal din ng renta.
Maganda rin yung interior ng unit namin. Pero pagka sinuri mo ng maigi, may mga maliliit na sira, may mga crack, may mga depekto. At pagka hindi mo inaayos, ay lalaki ng lalaki. Hanggang sa hindi mo namamalayan, ay gumuguho na pala yung tahanan mo. Kaya I decided na tapusin na ang lahat sa loob ng isang araw. Kung titingnan ninyo ako noong araw na yon, isipin yung normal lang ang lahat. Parang wala akong masyadong iniisip, tumado lang. Pero ang totoo, may kinakabahan ako. Ang dami ko pang gustong gawin, ang dami ko pang kailangang ihanda para kay Misha. Parang kulang ang isang araw para magawa ko ang mga iyon. May mga moment na bigla na lang nagbabago ang isip ko. Na wag ko na lang kayang ituloy yung binabalak kong pagkipaghiwalay sa kanya. Pero bumabalik din ako sa katinoan. I have to do this. I really have to do this. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko dati. Alam mo yung pakiramdam na kailangang magawa mo na agad ang isang bagay? Kasi kapag hindi, ay aabutin ka na naman ng siyam-siyam bago mo ito ma-accomplish. Malipon ka na naman ng sipag, or in my case, malipon na naman ng lakas ng loob para magawa ito. Sana maintindihan ninyo, nagmisto lamang. Nagising lang ako isang araw at hindi ko na mahal si Misha. Pero, sa totoo lang, it took me months and months to get to that breaking point. My God! Sa wakas natapos din nating ayusin yung groceries natin. Anong oras na ba? Hala babe, inabot na tayo ng 5:30 p.m.? Kaya nga, Misha. Kaya kapag mag-grocery ka, mas okay yung 2 or 3 times a week. Pero konti-konti lang. Kesa sa once a week or once every 2 weeks pero isang bultuhan, may hirapan kang buhatin yung mga pinamili mo. Well, ikaw naman na magbubuhat at hindi ako. So, whatever. Teka, maliligo na ako babe ha? Or gusto mo ikaw muna? Or gusto mo sabay tayo? Gusto ko sana yung third choice kaso kailangan ko nang kunin yung pina-special order nating pizza. Kanina pa tumatawag yung restaurant. Ipapasok lang daw nila sa brick oven yung pizza kapag nandun na ako. Nasa na daw ako. Ah, oo nga pala no. O sige, kunin mo muna babe. Kilala pa naman tayo sa resto na yon. Ayoko mapasama. Sige na, kunin mo na. Then I'll take a really nice hot shower while waiting for you. Sige, mga 20 or 30 minutes nandito na ako. Sige. Set up ko na lang yung dining table ha. Para pagdating mo, ligo ka na, then kain na tayo. Okay, alis na ako ah. Okay. Misha, aalis na ako. Yan, narinig ko. Ingat ka babe, I love you. Tagal naman sagutin ni kuya. Oh, Dex. Uy kuya, buti gising ka na. Antado, natutulog pa ako eh. Ring yung messenger ko eh. Mag-aalas 6 ng umaga dyan ah. O ano ngayon? Alas 9 papasok ko. Bakit ka ba napatawag ha? Wala, na-miss lang kita kuya. Sira ulo. Problema? Ano nga? Dalihan mo. Kasi kuya. Oh, Okay pa ba yung kwarto ko dyan sa bahay? Matutulugan pa ba? O tinambakan nyo na? bakit? Magbabakasyon kayo sa Pinas? Bilis naman yata. Di ka pa naman namin sobrang namimiss eh. Hindi nga, Dex. Ano meron? Hindi kasi kuya Si Misha. Oo Ano nangyari? Nag-break kayo? Hindi pa kuya, pero baka in a few hours. Ito ba yung sinasabi mo sa akin noong nakaraan? Oo kuya
titiran lang ang pinoproblema mo. Alam mo namang may bahay ka dito, di ba? May nanay at kapatid ka. Umuwi ka lang anytime. Pero ang tanong ko sa'yo, Dexter, sigurado ka na ba? Kasi kung hindi ka sigurado, kumalma ka muna, mag-isip-isip ka muna. Kuya, alam mo yung pakiramdam na sigurado ako? Sigurado na ako sa kailangan kong gawin pero it doesn't mean na madali or masaya. Gets mo ba? Oo naman, hindi naman madaling makipaghiwalay sa isang taong mahal mo eh. Sa isang taong mahal mo pa. So ano, tumawag ka para humingi ng payo? O para siguraduhin may fallback ka? Kasi kung inaalala mo kung may uuwihan ka pa, aba syempre meron. Nandito lang naman kami. Alam ko naman yun kuya, pero honestly tumawag lang ako para humingi ng lakas ng loob. Siguro assurance na tama yung gagawin ko. Tama ba kuya? O akala ko ba sigurado ka na? I am. O bakit nagtatanong ka ba? Wala lang, baka lang may iba kang masagot. Baka may iba kang suggestion or violent reaction. Kasi kuya, mahal ko si Misha eh. Mahal na mahal ko. Dex, alam ko. Alam ng lahat ng tao yan. Hindi ko alam kung kaya ko eh. Teka, paano ba makipag-break sa taong mahal mo pa? Labo eh, no? O sabi mo hindi ka na masaya, di ba? Hindi naman porket mahal mo ang isang tao, matik masaya ka. Aanin mo yung pagmamahal kung di ka naman masaya. Pero hindi rin naman ako magiging masaya pag wala si Misha. Sigurado ka? Dex, ganito na lang. Huwag ka na lang maging unfair kay Misha. Hindi ka pwedeng manatili sa piling niya kung ganyan ka. Binibigay niya yung 100% niya sa'yo, tapos ikaw, ano na babalik mo? Yung pagiging miserable mo. Alam mo, ayusin mo muna yung sarili mo. Yung pakikipaghiwalay mo kay Misha ngayon, kung matuloy man na, hindi naman ibig sabihin na habang buhay mo na siyang hindi makikita o hindi makakasama. Well, malay mo, pwede bang maging kayo? Kapag okay ka na, at pwede pa siya. Hindi mo malalaman hanggat hindi ka pa nakakarating sa ganong sitwasyon. Pero Dex, isa lang ang sigurado. Make up your own mind. Decide now. At kapag nakapag-desisyon ka na, panindigan mo. Sana naiintindihan ninyo ang naging kalagayan ko dati. Hindi madaling makipag-break, akala nyo lang. Hindi porke kami ang nakipag-break, hindi porke kami ang mangiiwan, madali ang lahat sa amin. At tama nga ang kuya ko. It's not easy, but I had to make up my mind. At kailangan panindigan ko. Pag sinabi ko kay Misha na iiwanan ko na siya, dapat iwan ko na siya. Hindi yung gumawa ako ng issue ngayon, kinabukasan babawiin ko. Parang tanga naman yun, di ba? Nakakatawa lang isipin kasi I'm breaking up with Misha for her own good. For our own good. I'm helping her by hurting her. And I'm helping me by hurting myself. Kaya nga totoo yung katagang too much love will kill you. Too much love for someone else will kill you. Kasi minsan nakakalimutan mo ang sarili mo o kaya nakakalimutan mo kung ano ang kailangan ng partner mo. Ang importante lang sa'yo ay yung magkasama kayo. Masaya kang minamahal mo ang isang tao ng sobra. Pero ang tanong, yun nga lang ba ang kailangan niya? Okay, I take it back. Masarap nga ang beer na to sa pizza. Sabi ko naman sa'yo ikaw lang tong walang bilib sa akin. May pa-sermon-sermon ka pa. Mag-e-enjoy ka rin pala. Kaya nga na sinabi mo, minsan lang naman. And we'll never know. We'll never know kailan ulit tayo makakain ng ganito.
Hello? Anytime kaya? Well, Ay, teka. Wala nang laman yung beer mo. Wait, kukuha pa kita sa ref ha? Tsaka gagawa ko ng pulutan platter. pulutan platter? Oo, mga pika-pika lang. Meron akong binili oh. Nuts, assorted chips. Teka, lalagay ko lang sa magandang lalagyan ha? Babe? may sasabihin ako. Oh yes, babe? Hindi, ano kasi, may sasabihin ako. Oo nga. Ano yun? Hindi, sabihin ko sana tanggapin mo na yung promotion. Alam kong nireject mo na pero baka sakaling, alam mo yun, mahabol pa. My God, babe. Hindi ka pa rin nakaka-get over? Kaninang umaga pa yan ah. Oo nga, kailangan ko lang ulit-ulitin para maalala mo at tumatak sa isip mo na next time offeran ka ng office mo ng promotion, don't pass it up. Di ba nga, sabi sa'yo, the next time they offer it to me, tatanggapin ko na? Kaya please, mag-move on na tayo sa issue na yan. Next topic, please. You deserve the world, alam mo ba yun? Ano yun? You're perfect. Your eyes na sobrang sincere. Your laugh na nakakahawa. Your attitude, napakagaling mong makisama. You're so kind. Generous. Forgiving. Damn, you're so smart. You're intelligent. You're good at your job. Napaka-passionate mo. You're very, very, very beautiful. You deserve everything. You don't deserve someone na katulad ko. Babe, okay na to? Yung ganito kadami or dadagdagan ko pa? Oh, bakit ganyan ka makatingin? Alin? Hindi ko maipinta yung mukha mo eh. Para kang galit na naiiyak na ewan. Hindi, wala. May commercial kasi sa TV kanina, parang ang labo, hindi ko na gets. So, pwede na to? Ganito kadami? Sobra na yan, Misha. Talaga ba? Okay. Dito lang tayo sa dining area o doon tayo sa sofa para tapat ng TV talaga? Eh kasi mag-aalas 8 na start na ng fave show ko. Sige, doon tayo sa sofa. Ano nga ba yung sasabihin mo? Ha? Sabi mo may sasabihin ka. Wala. Nakalimutan ko. Mamaya na pag naalala ko na. Okay. It was so damn hard. Sinubukan kong umpisahan yung conversation nung dinner time that day. Buong araw kong inimagine yung mga mangyayari, yung mga sasabihin ko. Ilang beses pa ako nag-rehearse sa utak ko. Pero nung nandun na, ayaw nang lumabas na mga salita sa bibig ko. I was mentally prepared but not emotionally. It felt wrong to stay in the relationship kasi may mga issues na kailangang ayusin. Pero it also felt wrong to leave Misha kasi mahal na mahal ko siya. Parang kulang na lang isigaw ng puso ko na, tanga ka ba? Mahal mo yan, di ba? Bakit mo iiwanan? Any man would kill to have someone like Misha. But then again, I'm not that any man. Minsan kasi, hindi perfect ang relationship.
o perfect ang partner yung kailangan natin. Ang kailangan natin is yung perfect self natin. Although wala namang perfect, pero yung alam mong happy ka sa sarili mo, kontento ka sa kinilalagyan mo. Kasi kapag ka hindi, then there's something wrong. Binigyan ko na ng taning sa sarili ko. O binigyan ko na ng taning ang sarili ko. Sa mga mumunting minutong nalalabi, kailangan kong maging matapang. Kasi alam ko kapag ka binigyan ko ng chance ang sarili ko na i-reconsider ang lahat, lalo akong mahuhulog sa pagiging miserable. At talong mapupulag si Misha sa akin. Babe, are you okay? Sorry. Nagising ba kita? Hindi naman. Hello, 11 PM pa lang no. Alam mo naman sanay ako sa puyatan. Kaso ikaw to nagsabi kanina na inaantok ka na, pero parang ang tagal mo namang matulog. Sorry, may iniisip lang. Alam mo, kanina pa kita napapansin. May times na bigla-bigla kang magdadadada. Tapos may times na bigla ka na lang natutulala. Ano bang nasa isip mo? Wala to. Pagod lang talaga, babe. Magkakape lang ako Pag ganito kasi hindi ako makatulog, napapakape ako eh. Di lalo kang hindi makakatulog. Alam mo namang walang epekto sa akin yung caffeine eh. Okay. Pero ikaw matulog ka na. Marami ka pang gagawin bukas, diba? Mga hindi ka magising sa oras. Mabilis lang ako, promise. Huwag mo na akong antayin. Matulog ka na. Ay nako, Dexter. Ano bang ginagawa mo? Bakit mo pinapatagal? Ikaw lang mahihirapan dito eh. Sabihin mo na. Dapat sinabi mo na eh. Tingnan mo tuloy. Andito ka na naman sa rooftop. Mukha kang sira na kinakausap yung sarili mo. Sabihin mo na lang kasi. Sabihin ng alin? Babe, bakit umakit ka pa dito? Hinanap kita eh. Kita ko wala yung jacket mo sa may pinto. Tsaka kompleto naman yung sapatos pang alis mo. So, inassume ko dito ka sa rooftop nagpunta. Babe, kilala kita. Pumupunta ka lang dito kapag stressed ka, pag may problema, o kapag malungkot ka. So, alin doon? Alin doon ang issue natin for today? Sabihin mo na para magawa na natin ang paraan. Alam mo naman na gustong-gusto kong Ginagawa ng paraan ng mga problema ko. Yeah. Alam ko, babe. Alam na alam ko yan. So ano nga? Sige na, okay lang. Tell me. Makikinig ako. Ano kasi, Misha eh. Bakit parang hirap kang sabihin? Ano kasi, may mga bagay kasi na ang hirap sabihin, alam mo yun, na parang walang salitang sasapat. Kaya parang ang hirap i-put into words. You're breaking up with me. Paano mo? Suspetso ko na. You're not good at hiding things, Dex. I just need to know why. Misha, mahal kita. Mahal na mahal kita. Then why? Why are you leaving me? Kasi mahal kita. At pag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para sa ikabubuti niya. And unfortunately,
hindi ako kasama dun. Hindi ako nakakabuti sa'yo. Paano mo naman nasabi yan, Dex? I'm happy. I'm very happy. I am not. Bakit kasalanan ko? Ano bang ginawa ko? May mali ba akong nagawa, Dex? Nagkulang ba ako? Saan? Sabihin mo sa akin. Wala, Misha. Wala kang pagkukulang. Kabaliktaran nga eh. Sobra-sobra kang magmahal. Sobra-sobra yung binibigay mo sa akin. Mali ba? I mean, ang dami-dami dyan nagrereklamo kasi nakukulangan sa pagmamahal. Tapos eto ka, nagrereklamo kasi nasosobrahan ka? Pwede ba yun? Oo, pwedeng-pwede. Kasi Misha, you love so much to the point na nakakalimutan mo na yung sarili mo. And you think that makes me happy? Sa tagal nating magkarelasyon, napansin ko na parang lagi na lang ako yung humaharang sa mga bagay na pwede mo pang maabot sa buhay. Ako lagi yung dahilan kung bakit hindi ka nakakaangat. Ako yung humahatak sa'yo pababa. So makikipaghiwalay ka sa akin dahil nagiging pabigat ka sa akin? Babe, hindi ka pabigat sa akin. Never kang naging pabigat. Misha, I've seen all of it. All of the opportunities na hindi mo ginagrab kasi ako yung iniisip mo. Eh kasi hindi ko naman kailangan yung mga yun. Of course you do. Dinideny mo lang kasi mas inuuna mo ko. Nabulag ka na sa pagmamahal mo sa akin. So what? Misha naman. Naririnig mo pa yung sarili mo, ha? I don't care about those opportunities na sinabi mo. I'm happy with you. Yun lang ang importante sa akin. Eh kasi hindi mo pa naman alam yung sayang makukuha mo kapag inuna mo yung sarili mo. Iba ka rin ah. Yung iba nirereklamo yung partner nilang selfish, pero ikaw, gusto mo kong maging selfish. Not selfish. No. Gusto ko lang na ma-realize mo na you're missing out so much in your life. Alang-alang sa akin. At ako naman tinitake advantage ko yun. And I'm not happy with that, Misha. I am not proud of that. Your love for me is too much and it is hurting you. And it's also hurting me. Kasi now I'm lost. Anong gusto mong gawin ko? Maghiwalay muna tayo. Ayoko. Learn to live without me. No, Dex. Live your life without me. Ayoko. At doon mo makikita mas marami pang bagay ang magpapasaya sa'yo. Hindi lang ako. Hindi lang tayo. I did it. I finally did it. Mission accomplished. Good job, Dexter. You broke Misha's heart. You broke your heart. Lahat ng narinig ninyo ay naganap sa loob ng isang araw. Pero para sa akin, it felt like a whole year. Sa mga sumunod na araw, inayos ko yung mga natitira kong mga kailangan gawin. Nag-impake na rin ako. And by the end of that week ay wala na ako sa apartment na pinagsamahan namin ni Misha. Nakituloy muna ako kina Jonathan. I continued working sa New York para lang makapag-ipon ng konti. Tapos after a few months, ay lumipad na rin ako pabalik ng Pilipinas. Si Misha naman kinuha na ang promotion na ilang beses na niyang pinanggihan. At ngayon nga, ay paruot parito na siya kung saan-saan. Gaya ng pangarap niyang gawin dati. Pagkalipas ng almost 2 years, nabalitaan ko na lang na may boyfriend ng iba si Misha. And again, I'm happy for her. Kung tatanungin niyo ako kung masaya ba ako, ang isasagot ko ay oo. I'm back with my family. I'm back
with my dream job. And of course, marami na rin akong nagagawa na matagal ko nang gustong gawin dati pa. Nangihinayang ba ako? Taminin ko, medyo. Nangihinayang pero hindi nagsisisi. Kasi syempre I still have feelings for Misha. Pero I know one day it'll go away. I know one day the right one for me will come. Or pwede rin one day Misha and I will find each other again. Malay lang natin.